Binenta ng asawa ko ang bahay namin dahil dito sa pagsusugal, dahil dito ay Dear T. Vine. Sumulat ako sa iyong confession page dahil gusto ko lang talaga maglabas ng bigat sa dibdib ko at makahingi na rin ng payo mula sa mga followers mo. Ako si Alicia, may asawa, pero wala kaming anak pa. Akala ko nung una, payapa at masaya ang aming pagsasama. Ang bahay na aming tinutuluyan, ito ang pinagsikapan naming ipunin at itayo. Akala ko ay mananatiling aming tahanan habang buhay. Dito ko inilagay ang lahat ng pagod, pagmamahal, at pangarap para sa aming kinabukasan. Parehas naman kaming may maayos na trabaho. Ang sahod ko ay hawak ko, at ang sahod niya ay hawak niya. Kuripot siyang tao, hindi magastos, kaya tiwala ako sa kanya, na mas makakaipon siya kaysa sa akin. Ako kasi mahilig talaga akong gumastos. Pero kung gagastos naman ako, palagi lang naman sa mga personal na bagay. Kaya hindi ko inaasahang darating ang araw na matutuklasan ko ang isang masakit na katotohanan. Nalaman ko na ibinenta pala ng asawa ko ang aming bahay nang hindi man lang ako sinabihan nang walang pahintulot ko. Ang dahilan? Utang na nakuha niya dahil lumuha ako ng matagal noong nalaman ko ito. Ang bahay na akala ko ay ligtas at matatag, nawala lang sa isang iglap dahil sa bisyo na hindi ko man lang namalayan na lumalala na pala. Sobrang bigat ng loob ko. Paano niya nagawang itapon ang lahat ng pinaghirapan namin? Paano niya nagawang ilagay sa alanganin ang aming buhay para lang sa isang bagay na walang kasiguraduhan at tanging pagkawala lang ang dulot? Noon pa man, may mga pagkakataon na napansin kong may tinatago siya pero pinili kong magtiwala at umintindi. Ngunit sa pagbebenta ng bahay, doon ko naramdaman na sumobra na ang lahat. Wala na akong nakitang dahilan para manatili pa. Inisip ko, kung mananatili ako, ano pa ang susunod na mawawala sa amin? Kaya nagpa siya akong umuwi na lang sa aming probinsya. Iniwan ko na siya, dala ang sakit at panghihinayang, pero dala rin ang determinasyong iligtas ang sarili ko mula sa lalong masakit na kapalaran. Naghanap siya ng paraan para makausap ako, humingi ng tawad, lumuhod pa nga at nangakong magbabago na. Sinabi niyang nadala lang siya na hindi na mauulit. Pero sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, lalo lang tumitibay ang desisyon ko. Ayaw ko na. Sapat na ang naramdaman kong pagtatraidor at pagkabigo. Ang tiwalang binigay ko sa kanya, unti-unti niyang winasak hanggang sa wala nang matira. Ngayon, dito na ako sa probinsya, tahimik at payapa. Wala man kaming anak, may sarili pa akong buhay na dapat pang ingatan at pahalagahan. Alam kong masakit pa rin minsan. Pero alam ko rin na tama ang ginawa ko. Hindi ako masama dahil ayaw ko nang magpatawad. Pinili ko lang ang sarili ko. Dahil alam kong kung manatili pa ako lang din ang mapapahamak. Ang tawad ay ibinibigay sa mga taong marunong magpahalaga. At sa pagkakataong ito, natutunan kong huwag nang ibalik ang sarili sa lugar na kailanman ay hindi na magiging ligtas para sa akin.